Okay, so for this video, ang pag-aaralan po natin ay shearing stress at saka bearing stress. No? So what is shearing stress? So sabi po dito, shearing stress is produced when there is sliding between separate bodies or whenever the applied loads cause one section of the body to tend to slide past its adjacent section. So kapag ka daw po ang isang force or uh, ang dalawang body ay nagkaroon ng sliding to each other, no? So yung napoproduce po nating stress is yung ating tinatawag na shearing stress, no? Shearing stress is also sliding pressure, no? Known as a sliding pressure. It is caused by two bodies sliding or two separate bodies sliding to each other, no? And yung ating pong formula is also force over area. Wherein yung ating pong area ngayon dito, no? Yung area po natin ngayon diyan sa ating uh, shearing stress, okay, is parallel to the force, okay? Okay? So yun po yung pinagkaiba ng ating normal stress po sa atin pong shearing stress. And shearing stress is represented by the symbol tau. Okay? And then bearing stress, what is bearing stress? So sabi po dito, it is the contact pressure between separate bodies symbolically expressed as sigma B. So ito po yung sinasabi ko po sa inyo, wherein ang ating pong bearing stress is isa din po siyang normal stress, but ang difference po nito is contact pressure lamang po siya. Ano? So yan po, nakalagay naman po dyan. Okay? So contact pressure daw po yung ating bearing stress. Okay? So yan po ay contact pressure between separate bodies, no? So yung isa pong body kumokontak doon sa isa pang body because of force applied to the contacting body or yung body na nagko-contact doon sa isa. Okay, doon sa lumalapat sa isa. No? So yun po yung ating bearing stress. No? So parang ano lang din po yan, normal stress, okay? Ang pinagkaiba nga lang po, normal stress can be tensile or compressive. And ito pong bearing stress natin is always compressive or contact pressure, no? So sigma B po ang ating symbol diyan, and yan po ay P over A. Okay? Wherein yung area po natin diyan is perpendicular to the force or the area on the contact. Okay? So, para po mas maintindihan po natin, sagutan po natin itong ating problem. So, sabi po diyan, a rectangular piece of wood 75 mm by 150 mm in cross section is used as compression member as shown in the figure 1.4. Determine the axial force P which can be safely applied to the block if the compressive stress in the wood is 22 megapascal and the shearing stress parallel to the grain is 5 megapascal. So, ang drawing po niyan, inside view, is nakaganto po yan. And kitang-kita nyo naman po, nakaganyan po. And then, naka-apply po yung ating force dito. Okay, and then, ito daw po ay 15 degrees. No? So, ito po, yung lapad niya is 75 and then yung haba niya po is 150. No? So, ngayon, yung atin pong force para magkaroon ng contact pressure or compressive stress, ito po yun. May component po dapat tayong naka-normal dun sa ating grain. And then, meron din po tayong component na naka-parallel dun sa ating grain. So, sabihin na lang po natin na ito po ay PN and then ito po ay PS. Okay? So, sabi dito, yung atin daw pong tau, yan daw po ay limited to 5 megapascal. And then, yung atin naman pong compressive stress, yan daw naman po ay limited to 22 megapascals. Okay? So, ngayon, para po malaman natin kung ano po yung force P na naka-apply dyan, kukuhanin po natin or gagamitin po natin yung both limits, no? So, una, kuhanin po muna natin yung ating value ng PS in terms of P. So, we all know kung ito po ay 15 degree, so ito po yung angle po dito with respect dun sa ating PN or sa ating normal
normal axis na naka-perpendicular sa grain, yung angle po na yan is 15 degrees din. Okay? So, based on illustration na atin pong nabuo, Pn is equal sa P cosine 15. While Ps is equal sa P sine 15. And then, let's get the perpendicular area of Pn at saka yung parallel area dun po sa ating PS. And to get that, kailangan po muna nating makuha. No? So, ito po kasi ay right triangle. Okay? So, kailangan muna po nating makuha itong length na ito. Okay? Para po makakuha po tayo ng area. So, para po makuha natin yung area na yun, gagamit po tayo ng cosine function. So, cosine 15 is equal sa 150 over yung hypotenuse po na yun. So, let's say, it is the length x. Okay? So, x is equal sa 150 divided by cosine 15. Okay? So, yun po yung length ng ating ito. So, let it be length x. Okay. So, ngayon, ang gagawin na po natin dito is gagamitin na po natin yung ating mga limitations. No? So, for first limitation, gamitin muna po natin yung ating shearing stress. So, sabi po dyan, shearing stress is 5 megapascal. Okay? So, review. Megapascal is also known as Newton per millimeter square. Okay? So, equals po yan sa PS. So, ang PS po natin is P sine 15 divided by the parallel area which is 150 over cosine 15 times yung atin pong width na 75. Ayan. So, makukuha po natin dyan yung P. Yung value po ng P natin as, ano? So, let's evaluate. So, ipagko-cross multiply ko lang yung po yan. So, 5 times 150 over cosine 15 times 75 all over sine 15. And what we get is the value of P of 225,000 Newton. So, para po maging kilonewton yan, kailangan po tayo mag-times dito ng 1,000. And kapag may times 1,000 tayo dyan, ang lalabas po dyan is 225 kilonewton. But, hindi pa po dito nagtatapos ang ating answer. Okay? So, paano ba natin malalaman or ma-check kung yan ba ang ating tamang sagot? Okay? So, para po ma-check natin, gamitin naman po natin yung ating limitation for compressive pressure. And sabi po dyan, yung compressive pressure daw po natin is 22 megapascal. So, equals po yan sa P cosine 15 times 1,000 divided by yung perpendicular area po natin na 150 over cosine 15 times 75. Okay? So, what we get is the value of P using the limitation 22 megapascal for compressive pressure. So, 22 times 150 over cosine 15 times 75 divided by 1,000 cosine 15. What we get is the value of P of 265.27 kilonewton. So, alin ba yung pipiliin po natin na final answer dito sa ating tanong na yan? So, ang pipiliin po palagi natin kapag P ang hinahanap is yung pinaka-mababa. Okay? So, ba't po yung pinaka-mababa yung pipiliin natin? So, for example kasi mga engineer, pinili po natin yung 265. But we all know kapag sa shearing stress limitation, hanggang 225 lang daw po yung kaya ng ating grain. So, meaning kapag lumampas ng 225, masisira na po yung grain natin. Okay? Pero kapag 225 yung pinili natin, we all know that sa ating limitation for compressive pressure, 265 po yung kaya niya. So, meaning kayang-kaya niya pong bumuhat ng 225. Kasi nga, yung ating allowable stress is 265.27 for compressive stress. So, meaning hanggang dito daw po yung kaya niya. No, so, meaning mas mababa yung 225, kayang-kaya niya po itong 225 pagdating sa ating compressive stress limitations. Okay, so sana po na-gets nyo kung bakit 225 ang ating final answer. And that's all for this
example. So, napakadali lang po niyan. Basta, kailangan nyo lang pong i-analyze ng ayos ang ating problem. Okay? So, para mas maintindihan nyo, let's answer another problem. Okay, so let's answer this example. Okay, so sabi po dyan, in the clevis shown in figure 1.6, determine the minimum thickness of each yoke and the minimum diameter of the bolt that will support a load of 54 kN without exceeding a bearing stress of 140 megapascal and shearing stress of 71 megapascal. Okay? So let's first analyze. Okay? So ang hinihingi po sa atin is yung diameter po ng ating bolt. So ano daw po yung diameter nito? Okay? And then ano daw po yung thickness ng ating yoke. So ito po yung tinatawag nating yoke. Ano? So ngayon, ang mag-govern po dyan na magagamit na masisira or may stress na material is, syempre, ito pong ating yoke. No? Because of this, for applied force, P, which is 54 kilonewton. And then, para naman sa shearing stress, ang mag-i-slide naman po or yung kung alin ang body na magkakaroon ng shear stress or makakaramdam ng shear stress is ito pong part na ito. Okay? No? So, yung atin pong bolt. So, kapag ka po ganyan, yan po yung tinatawag nating double shear. No, when we say double shear, so ang gagawin po natin dyan, ita-times 2 po natin yung area. No, so, kapag ka hinilasin natin itong baba, makakaranas po ng shear stress itong side na ito at saka po itong kabilang side. So, double shear po ang tawag doon. Ano? So, ita-times 2 lang po natin ang area. Ngayon, to analyze the situation using formula, so, ang shear stress po natin, tau, is equals to P over dalawang area which is pi over 4 d square. Okay? And using the limits na meron tayo para sa shear stress, makakakuha po tayo ng diameter ng ating bolt. Okay? Pero kapag inuna po natin yung sa atin pong bearing stress of the bolt na apply or bearing stress in the bolt, so yun po yung force applied over dalawang area po nung bolt natin times yung thickness. Okay? So, meaning, dalawang diameter ng bolt. So, ito po yung diameter ng bolt natin times yung thickness na po. Okay? Na masasakop. Okay? So, kapag kaya yung ginawa natin, makukuha po natin yung contact area. No? So, dyan po nakakaranas ng stress. Dyan po sa yoke natin. Perpendicular stress dyan sa yoke natin. Kaya ang atin pong area dyan is 2 dt. Ngayon, hindi po kasi tayo dito makakakuha ng any value kasi dt po yung makukuha natin dyan. Or makakakuha tayo ng value dyan ng d in terms of t. Okay? And then kapag naman po i-substitute natin dito, so same lang naman po yung makukuha natin. So 22 at saka 8.77. Di bale, for example, hindi ko to nasabi, I'm so sorry, nasabi ko agad, no? So, let's try, okay? Let's try to get the thickness, okay, of the yoke and the diameter of the bolt. No? So, first, ang gawin po muna natin, kumuha muna po tayo ng diameter ng bolt natin. So, itry po natin yung diameter ng bolt muna dito sa ating shear stress, okay? So, kasi kapag kumuha tayo ng diameter ng bolt po dito, baka po mamaya, ang makuha po natin na thickness is hindi angkop naman dito sa bearing stress natin. Kaya, ito muna i-try natin. So, get muna tayo ng tawag dito? Get muna tayo ng diameter ng ating bolt. Okay? So, for the diameter of bolt, gamitin po natin ang ating limitation na 71 megapascal. So, equals po yan sa P over. So, yung pong P natin is 54. No? So, 54 times 1,000 para maging Newton over dalawang area. So, 2 pi over 4 times d square. So, yung makukuha po kasi natin dyan is, so kapag ka-evaluate nyo, 54 times 1,000 over 2 times pi over 4 times 71
And then, square root lang po natin. So, makukuha natin is 22.0043. 22.0043. Okay? And then, let's try the diameter. No? So, yan po yung ating makukuha. So, yan po yung ating magiging sagot for the diameter of the bolt. So, let's try for the bearing stress. No? So, 140 is equal sa 54 times 1,000 over 2 times 22 times thickness. No? So, yung thickness po na makukuha natin dyan is 54 times 1,000 over 140 times answer times 2 times 22. Ay, sorry. Times 2. Okay pala. Yung answer nga pala po natin, yun lang po yung 22. So, yung ating pong thickness is 8.76 mm. Okay, so yun po yung ating magiging final answer. Ngayon, kapag ka po kinuha natin yung diameter in terms of t, so ganun lang din po yung makukuha natin na value. Ano? 8.76 pa din po yung makukuha natin na value. Okay? So, ito po ang ating mga final answer. Okay? So, napakadali po niyan, ano? Okay, so let's proceed to our last example for this video. So, sabi po dyan, the lap joint shown in figure 1-1.7 is fastened by 15 mm diameter rivets if the applied load P is equally distributed among the 4 rivets. Okay? Calculate load that can be applied if the shearing stress in the rivet is limited to 80 megapascal. Load P that can be applied if the bearing stress in the plate is limited to 140 kilopascal. And a load P that can be applied if the tensile strength in the rivet is limited to 100 megapascals. Okay? So, paano po natin yan gagawin? So, ganito po muna. Unahin po muna natin ang shearing stress. And then, yung last na tanong pala, determine the maximum safe load. Okay? So, sabihin po muna natin na sa shear stress muna po tayo magsisimula kasi yun po yung unang tanong sa atin. Okay? So, yung shear stress daw po natin is limited. Okay? So, yung shear stress daw po natin is limited to 80 megapascal. And we all know that shear stress is equal sa force over area. Okay? And then, pinapahanap po tayo ng load P. Ano? So, ang mangyayari po dyan is 80 is equal sa P over yung area po. Ano? So, rivets po yan. So, i-consider po natin yung 4 na rivets. Okay? So, meaning, 4 po yan na nagkakaroon or nakakaranas ng ating shear stress. So, 4 yan. And then, 15 square. Then, timesan lang po natin ng 1,000 para siya maging kilo Newton. Okay? So, yung atin pong P na makukuha dyan is, so, mayari lang po dyan, 80 cross multiply times pi, okay, times 15 square. So, tinanggal ko na po yung 4 over 1,000. Okay, so yan po ang ating sagot, 56.55 kilo Newton. 56.55 kilo Newton. So, yan po yung ating magiging sagot due to shearing stress. So, yan po yung makukuha nating load due to shearing stress. And then, yung sunod pong tanong is load P that can be applied due to the bearing stress. So, paano po natin makukuha yung bearing stress natin dyan? Ano? So, ang gagawin po natin dyan, i-assume po natin yung 2 volts. Ano? So, dito po tayo magsesection sa may
dalawang bolt. Okay? So, no. So, sir, bakit po sa may dalawang bolt po tayo mag-section? Ano? So, ang hinahabol po kasi natin dito is mas maliit na load capacity. So, meaning, paglaki ng area, meaning, paglaki po ng, or pagliit po ng load capacity po natin. Okay? Ay, sa sorry. Sa paglaki po ng ating, sa paglaki po ng ating area, okay? Sa pagliit ng ating stress capacity. So, ang gagawin lang po natin dyan, for bearing stress, okay? So, ang gagawin lang natin is, 140 equals po yan sa P times 1,000 times yung atin pong, ang i-consider po natin is dalawang bolt. So, 2 times diameter ng bolt natin na 15 times yung thickness po ng ating plate or lap joint. So, yung thickness po ng ating lap joint is 20. So, pag in-evaluate po natin, ang makukuha po nating P dyan is equal sa 140 times 2 times 15 times 20 all over 1,000. Ayan. So, 84 kilo Newton. No? So, ayan po pala ay kapag dalawang bolt yung ating kinonsider. Pero, paano naman po kapag iisang bolt na kinonsider natin? So, kapag iisa naman bolt ang ating kinonsider, so, 1 lang po ito. So, ayan. Ay, mali pala. Sorry. 4 volts pala kasi equally distributed nga pala yun. Okay, so 4 volts. So, ayan, magiging 168 po pala yun. No? So, 4 volts pala po yun kasi equally distributed daw po yung ating force doon. So, hindi pala po natin pwedeng hatiin yan sa gitna. So, dapat ay equally distributed po natin na gagamitin yung ating mga volt. So, meaning, for NDT po yan, NDT, no? So, ang atin pala pong force na makukuha dyan is 168 kilo newtons. Okay? So, yan po ang ating final answer for letter or for the second question for this example. And then, for the third question for this example, sabi po dyan, determine the load P that can be applied if the tensile strength in the rivet is limited to 100 megapascal. So, ang mangyayari lang po dyan, babawasin lang po natin yung nakain po ng area ng ating rivets. So, kasi normal force po yan. So, normal force equals po yan sa 100 megapascals equals sa P times 1,000 over yung atin pong area which is thickness. Thickness po natin is 20 times yung length po ng ating rivets. No? So, siguro ang atin pong dyan, ang atin pong gagamitin dyan is, or i-consider is dalawang bolt. Or 4 na bolt pala, sorry. 4 na bolt. So, times 4 times yung diameter po ng bolt natin. Sorry. Mali pala. No? So, net area po ang kukuhanin natin dyan. So, 100 minus dalawa. Dalawa lang po yun. Dalawang, dito tayo magsisection. So, meaning dalawa lang po yung mababawas na bolt. So, dalawang 15 mm times yung atin pong thickness na 100. Auto shape ba to? Okay. So, yung atin pong mangyayari po dyan is force P is equal sa, so, mangyayari dyan, 100 times 20 times 100 minus 2 times 15 times 100 divided by 1,000. So, ayan. Meron po tayo nakuhang 140, pero hindi pa po yan yung tamang sagot.
Kasi, ayun pala dapat ay 4 na rivets ang ating ano. Ayun, no? Hindi 4. Isa. Okay. Ayan. Isa lang pala. Okay? So, dapat kakunting rivets pala yung ating i-consider. No? So, ating pala ay 1. No? So, sa pag-unti ng ating rivets na kino-consider sa paglaki po ng ating force. Okay? So, ayan po ay 170 kN. So, ayan po yung ating sagot for letter C. So, paano naman po natin sasagutan yung letter D? Determine the maximum safe load. So, madali lang po yan. Always choose the lowest. Meaning, maximum safe load is 56.55 kilonewtons. So, yan po ang ating final answer. Always, yung pinakamababa po yung pipiliin nyo as the strength of materials. Okay? Or the capacity of the materials. Ano? So, I hope na may natutunan po kayo sa ating video ngayon. So, dito na po nagtatapos ang ating pangalawang video for MDD session. So, thank you and God bless. So, please subscribe my channel and click the notification bell button para lagi kang updated sa aking mga lecture videos. Thank you and bye-bye.